Ayan. Okay, so we are all ready and syempre thank you so much po ulit sa mga nag-participate na members natin at nag-comment sa chat box. So, ongoing record po tayo ng ating Zoom event para at least po sa mga partners natin na gustong mag-attend pero as of the moment busy, and at the same time syempre para may mababalikan po kayo to remind yourself also. So, kung naalala po ninyo, ang title ng event natin is Power Shift. Bakit Power Shift? Kasi from the knowledge na matututunan natin, 'di ba? Sabi nga, knowledge is power. And syempre, magagamit natin tong power na to, yung knowledge na meron tayo, once i-apply natin sa real life situation. So, hopefully, hindi lang po tayo na andito para makinig, para makita na nag-Zoom ka talaga, na andito po tayo to learn and to apply. Kasi nga, 'di ba, sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay, the key is always action application. Paki-type naman po diyan ng action or application, 'di ba? Para talagang ano natin, ma-absorb natin yung ating tawag po diyan, matututunan for today. Ayan, so action. So right now po, ayan. So let's play our slides. Nakikita po ba yung ating slides? Ayun. Nag-play po ba na into big screen para at least po, ano tayo? Ayan, action and application, sabi ni Coach John. Yes po. So thank you so much, Coach Riza. Napaka, ano talaga, tawag po dyan, active sa pagre-respond. So right now, ito po ay para sa mga new members training natin. And sabi ko nga kanina, yung mga magme-member na, sigurado ng magme-member, pera na lang yung kailangan. Pwedeng-pwede po kayong makapag-attend dito. So right now po, ayan, sisimulan ko po muna ito sa tanong, bakit nag-Ascendra kayo? Or bakit Ascendra? 'Di ba? So, ayan, why Ascendra? Kayo po, tatanungin ko po kayo, bakit po kayo nag-Ascendra? Bakit po ito yung opportunity pinili ninyo gawin online? Though alam niyo naman po na sa labas, marami po tayong pwedeng gawin sa mga extra time natin. Pwede ka pong mag-part-time ng another work, pwede ka pong mag-freelance, 'di ba? Pwede ka pong, ano pa, ang ginagawa ng mga OFW natin, yung iba sa Hong Kong, may tinatawag silang kuskus, yung nagpa-part-time sila. So, bakit po Ascendra yung napili ninyo? Pwede po ba akong makahingi ng konting sagot kahit sa chat box lang tayo nag-uusap ngayon? So, bakit Ascendra ang napili ninyong gawing additional side income kahit may trabaho po kayo? Ayan. Sabi ni Coach Didi, to acquire time and financial freedom. Ayan. Sino pa po yung may sagot bakit Ascendra? Okay? So, may mga idadagdag pa po. Ako po, ma-share ko po sa inyo bakit ako nag-Ascendra. So, makwento ko lang naman po yung background ko sa inyo. Actually po, I am an accountancy student way back 5 years ago. So, 5 years ago po, nakakita na ako ng isang multi-level marketing company na maganda ang platform and ang vision. So, doon po ako nag-start and na-mold from student to an entrepreneur. So, hindi ko po akalain na yung naging startup ko is matutuloy-tuloy po siya. Kasi, ang goal ko lang po that time is kumita, magkaroon ng part-time income, mapaaral ko yung sarili ko, makagraduate, at okay na po ako sa 20 to 30,000 monthly income na habang pakagraduate ko, nag-aantay po ako na makapasa sa board exam, is nag-a-apply pa po ako ng trabaho. Yun po yung vision ko that time sa sarili ko. Ah, Tapos habang, nag-a-apply ako, at least may kinikita na po ako. Nagkataon nga lang na sobrang swerte nating lahat. So, bakit? Kasi tumama yung pandemic. Walang may alam, walang may gusto, walang may control. So, pumasok yung pandemic, hindi natin control. Sa part ko po, hindi po ako nag-worry. Bakit hindi po ako nag-worry? Siyempre, estudyante. Una sa lahat, ma-postpone or ma-move yung payment ng tuition fee namin.
Pangalawa, siyempre sa part ko na habang nag-aaral ako at nagpa-part-time din, magkakaroon ako ng marami-raming time na matulog. Kasi noon po talagang pagkauwi sa bahay, asikaso ng assignment, sa accounting, at the same time po, siyempre kailangan ko din mag-review for the exam kasi kahit hindi kami sabihan na may exam, araw-araw may exam kami sa accountancy. So, ang nangyari po, siyempre 'pag madaling araw kailangan ding gumising ng maaga. Minsan po hindi, maaga maaga ang gising pero siyempre andun pa rin challenging yung pagsakay papuntang school. So ang dami pong, kumbaga, naging adjustment nung pandemic na to the point kahit po ako na-enjoy ko po siya. Na sabi ko, "Ay buti na lang hindi ako papasok ng maaga, hindi ako gigising ng maaga, magagawa ko yung assignment, makakapag-review ako ng maayos." So naging blessing sa part ko yung pandemic, sa point of view ko po yon. Kaso nga lang ang nangyari sabi ko, papaano ko gagawin yung business? Papaano ko, itotodo 'to para magkaroon ng income at result lalo na mas maraming oras yung puwedeng ilaan sa pagnenegosyo. So dun ko po natutunan yung online marketing at dun po ako nagsimula magkaroon ng result paunti-unti up until nakilala din po ako sa ganitong industry dito sa Bicol. And ang kagandahan, since po nagkaroon po ako ng result, okey po, nagkaroon ako ng result sa industry na 'to, mas nakita ko po yung kagandahan ng Ascendra at sumabay po ulit ako sa mentor ko nung nagtayo po siya ng company. Kaya po ako napunta ng Ascendra. Kaya po pinili ko po ulit na ganito ang gawin, network marketing pa rin kasi nagkaroon na po ako ng advantage, kasi nagkaroon na po ako ng idea papaano ko po gagawin. Kumbaga, I did not start from zero, nag-start man po ako ng ulit, pero may experience na. So, yun po ang ginawa ko, kaya ko po pinili yung Ascendra. Kasi alam ko po na kung noon nakapag-create ako ng magandang result kasama yung team members natin, ngayon mas lalong makakapag-create. So, alam ko po na lahat tayo gustong umasenso sa buhay, kaya po natin piniling mag-Ascendra. Kasi dito ko din po nakita siya. So, hopefully sa mga naandito, mai-share nyo pa po sa chat box natin bakit Ascendra yung pinili ninyo na additional source of income, or kung kagaya kita na full-timer, bakit Ascendra lang ang ginagawa mo? Kasi ako po on my part, Ascendra lang po talaga ang business na meron ako. So ang maganda dito kasi kumbaga kung ano nga yung focus mo, doon ka din magbo-boom, doon din magbo-bloom yung result mo. So hindi naman po naiwan kundi habang nag-start yung company natin, sumabay din po siya. Ayan, so sabi ni Freyo, ni Coach Julius, I think, Coach Julius, because it is a business solution. Tama po, business solution. And sa panahon ngayon, kung hindi ka po sasabay sa change, hindi ka po mag-a-adapt sa panibago, sa technology, sa culture na nakikreate ngayon ng environment natin, talaga pong mapag-iiwanan ka. And Ascendra is isa sa mga business na kumbaga kayang-kaya nating gawin kahit nasaan ka man. Kasi for sure, nasa iba-iba tayong lugar. Kahit naman po ako, nasa loob lang ng bahay. But, isipin niyo po, ang ganda ng Ascendra kasi kahit nasa loob ka ng bahay, pwede mong gawin. Sabi nga ni Ate Riza, gusto kong mabuo ang family namin. Kaya po siya nag-Ascendra. And we have different reasons why we do Ascendra. Kaya dito, on our topics na mga susunod, maiintindihan niyo bakit application is the key. Bakit kailangan nating i-apply yung mga matututunan natin dito. Kasi once na pinili mo ang Ascendra, hindi lang naman po tayo magsistick sa pinili mo lang siya, nag-enroll ka lang, nag-member ka lang, at sabihin natin na hanggang doon lang yung naging effort mo. We need to do all our part. And we need to do our part with genuinity, di ba? Genuine tayo, kumbaga happy tayo sa action na gagawin natin. And right now, matututunan natin ano yung mga things to improve na pwede nating gawin pag nagnenegosyo tayo. Kasi kahit naman po sa labas, kahit po hindi na Ascendra ang ginagawa mo, once ma-insert mo yung matututunan mo dito sa training natin ngayon, ma-insert mo sa sarili mo,
once you go outside, maa-apply mo po siya. And pag ina-apply mo po siya, ang sobrang ganda nun kasi nagkakaroon ka po ng development to the point na nagiging positive ang impact mo sa ibang tao. And yung positivity na po na yon, baka po meron tao na magsabi, uy, nag-improve ka na, ang ganda na ng posting mo, ang ganda ng attitude mo, ang ganda na ng mga sinasabi mo. Ano bang ginagawa mo ngayon? Bakit maganda na yung improvement mo? So the moment na merong improvement, merong curiosity sa tao. And saan mo yan ma-apply ulit? Syempre sa real life situation mo, tama? So ngayon, magiging advantage mo to kapag na-absorb mo na, na-apply mo na, and naging daily living mo na yung mga things to improve natin. Okay? So, hindi lang naman again sa Ascendra mo siya ma-apply, kundi pati sa real life situation na meron tayo. So, proceed po tayo. Ayan. So, we have this things to you need to improve. So, ibig sabihin pala, every time na nagde-develop tayo sa life, kahit naman po ako bilang negosyante na dito sa Ascendra, kahit po speaker na ako and at the same time nagtuturo na po ako, I have also things na kailangan i-improve sa life. Sabi nga, di ba, no man is perfect. Wala pong perfect sa mundo, pero you can be an ideal person once na ma-apply mo yung mga itinuturo mo and at the same time, once na ma-develop mo din to sa sarili mo. Tama? So, we are creating leaders and we are creating a good community. That's why tinatopic natin ito. That's why pinag-uusapan natin ito. Kasi nga, di ba, walang ibang tao na magtuturo or magtatapik sa'yo ng mga bagay na kailangan mong i-improve. Only yung mga people na may concern sa buhay mo. And hindi man po tayo magkakakilala dito, hindi man po tayo magkakadugo, but we have concern. Bakit? Kasi sumabay po kayo sa amin, sumabay po kayo sa community. And the moment na nag-enroll po kayo, hindi po dyan nagsistart, kundi nagsistart po yung responsibility natin the moment na i-commit mo na yung sarili mo sa amin. So the moment na mag-commit ka po sa amin, 'di ba? Doon na po papasok yung time na kami po kailangan naming mag-impart ng something sa life mo na makakatulong kami. Hindi man namin mabigay yung material blessing agad, but kaya naming mabigay kung ano yung natutunan namin sa journey meron kami. Okay? So, ready ka na ba na malaman ano yung mga things to improve natin sa life once na ginawa natin yung Ascendra? Paki-type naman ng yes if ready ka na. Ayan. So, ready na ang mga people. Oh, wow! Nasa 25 participants na tayo and counting. Thank you so much po. Dadagdag pa to ng dadagdag. Ayan. So, happy trip po pala sa ating founding partner, kina Mentor Jackie all the way. Along the way na po sila to Camarines Sur. Ayan. So, thank you so much po. Ready na. So, una sa lahat, gusto ko pong i-highlight yung attitude. So, sabi nga dito sa picture natin, 'di ba? Ayan, alam ko po kilala niyo po yung artista na 'yan. Your attitude is like a price. It shows how valuable you are. Naalala niyo po nung nag-inquire po kayo dito sa negosyo natin. For sure, yung mga taong nakausap niyo po, pwedeng mas bata sa'yo or pwedeng mas ahead sa'yo ang edad. Even sa experience, pwedeng nauna ka pa sa experience ng pamumuhay sa labas na nagtrabaho ka, and pwedeng yung iba nahuli kasi yung age nila. Tama? So actually po, once na nag-start tayo dito, we don't count kung ano yung life experience mo sa labas. Kapag nag-start ka po dito at kapag nag-inquire ka, we usually bow down sa mga tao na in-inquire natin para matuto tayo sa Ascendra. So right now, ito palang attitude, napaka-importante pala siya to improve sa life natin. Bakit? Kasi dito mo makikita if teachable ka. Tama? So, naalala niyo po yung mga nag-mentor sa inyo, yung mga na-inquirean po ninyo na mga admins or success partner po natin na tinatawag. Pakitype naman po kung sino yung success partner mo na na-inquirean mo. Tatanungin po kita, sino yung mas ahead na edad? Ikaw po o siya? Yung success partner mo po ba mas bata or mas ahead po siya sa inyo? Kasi we usually saw people na mas bata sa atin pero tinuturuan tayo. And the moment na ikaw isa sa mga ahead na sa age and experience pero
nag-a-accept ka pa po ng teachings from other people para mag-improve yung life mo, 'di ba? Sobrang gandang attitude po niyan. Bakit? Kasi ibig sabihin, sa buhay mo, uhaw ka po talaga sa learning para mag-level up ka. Kasi ang dami nating natututunan sa labas. Minsan yung mga natututunan natin, hindi na applicable sa life, or minsan naman applicable pero bitin, tama? And right now, the moment na marunong ka makinig sa mentor or success partner na meron ka, 'di ba? Kahit bata or sabihin natin young at heart man 'yan, feeling mo mas matalino ka pa, the moment na marunong ka makinig, 'di ba? Meaning to say, andun na yung good attitude sa iyo. Kasabay po niya nung yung good learning and listening attitude. Ayan, pakisulat nga po ng good learning and listening attitude. Or tinatawag po namin yan na GLLA. Ayan. So, marunong kang makinig, marunong kang rumispeto, marunong kang mag-bow down sa taong alam mo ahead yung knowledge sa'yo. 'Di ba? So, what do I say by ahead na knowledge? Kasi po sa labas, alam po natin na kapag halimbawa gusto mo magpagamot, syempre lalapit ka sa doktor, tama? Gusto mong magpaayos ng ngipin mo, pupunta ka sa dentist. Gusto mong magpa-check up, pupunta ka ulit sa clinic, sa doktor ulit, magpapa-check up ka. Gusto mong magpaturo sa math, pupunta ka sa teacher. Gusto mong matuto mag-drive, magpapaturo ka sa licensed teacher into driving. So, ang dami pong profession sa labas na kapag gusto mong matuto, doon ka po sa taong marunong makikinig. Ngayon po, sa business natin, 'di ba? Kapag nauna yung success partner natin sa iyo na mag-member, mag-training, at meron na siyang paunti-unti na knowledge at nalalaman at the same time may impart sa life mo, matuto din po tayong makinig. Hindi ibig sabihin na, ay, kasi inutusan ka, ay, kasi kailangan mong gawin, kasi sabi ni ganito, ganyan. Hindi po. Binibigay po siya sa iyo na learning kasi malay mo makatulong sa improvement ng life mo. Malay mo dati, hindi ka ganun natututo na makinig sa ibang tao kahit alam mong may tama naman or may point naman yung sinasabi nila. Pangalawa, dito mo po kasi mache-check if yung pinapakinggan mo is ina-absorb mo talaga. Kasi iba po yung salitang hear sa listen, 'di ba? Pag sinabing hear, napakinggan mo. Pag sinabing listen, na-absorb mo yung napakinggan mo. Ang tanong, once na meron po bang tinuturo sa inyo, pinapakinggan niyo po ba siya? Ina-absorb niyo din po siya? Do you really listen? 'Di ba? Kasi minsan may mga tinuturo sa atin na kailangan po nating ma-absorb pero pinapasawalang bahala na lang natin. Kasi ay, andyan naman si success partner, si mentor lagi, okay lang yan. Pakinggan ko lang tapos saka ko na lang intindihin yung sasabihin niya. And hindi mo alam na yung isasabihin pala ng taong yan is sobrang importante, emergency at the moment na kailangan. 'Di ba? Hindi po natin alam kung ano yung mga sitwasyon na pwede nating pagdaanan. But since tayo po ay mga entrepreneurs na ginugroom ng Ascendra International and we are doing a better system, we are building good and professional network marketers right now. So sana sumabay tayo sa vision and goal ng company na mag-improve din tayo bilang isang professional network marketers. Tama? So aside po sa marunong tayo makinig, marunong tayo sumunod, bata man or ahead man sa atin ng age ng nagtuturo sa atin, susunod po niyan sa attitude, marunong din po tayo humble down, tama? Sabihin po natin na, "Ay coach, mas tama yung ano sinabi ko, mas tama yung alam ko, eto yung ganito, ganyan." Once na alam natin yung part natin, 'di ba? Marunong tayo mag-deliver into humble way. Marunong tayo mag-humble down, tama? Kasi not all the time dapat lagi tayong nagmamagaling. Kahit alam naman ng mga tao sa paligid na magaling tayo. Tama? Kasi hindi ka naman mapupunta sa ganitong industry kung hindi ka magaling. Kasi unang-una sa lahat, you know your capability, you know your strength, bakit ka sumabay sa atin. 'Di ba? Kasi kung alam mong wala kang strength, syempre magdadalawang isip ka. Eh, andito ka eh.
enrolled ka ng community natin, ng company natin. Meaning to say, you know kung anong meron ka sa sarili mo. But not all the time, kung anong meron tayo, kailangan nating i-show up yon. Kailangan din marunong tayo mag-humble down because hindi naman mawawala yung value mo once na nag-humble down ka. Minsan nga, mas iaangat ka pa ng ibang tao kasi alam mo paano ka mag-humble down sa mga situations na meron tayo. Tama? So, again, yung value natin, hindi siya nakikita sa material blessings lang na meron tayo on how you look, on how you dress up, on kung anong meron ka right now na nakikita ng marami. But, makikita din po yun on how you present yourself the moment you talk and the moment po na nag influence ka na ng ibang tao. Ayan, patype naman po ako ng learning kung natututo ka po sa atin ngayon na hapon, 'di ba? Kasi alam ko yung iba, merienda time na nila. Nagtitimpla na ka na ba ng kape? 'Di ba? Ano ba yung iniinom mo? Kape or best barley? Ito po yung pangalawa na gusto ko pong i-impart sa inyo. Belief. Ayan. Pakitype naman po dyan ng belief. Ayan. Belief. So, your belief determines your action and your action determines your result. Ayan. So, una po sa lahat, isa din po sa mga reason bakit po tayo lahat na andito and why we are doing Ascendra is meron po tayong belief. Bakit? Kasi sa isang bagay na gagawin natin, hindi ka magde-decide na gugustuhin mo or gagawin mo siya kung wala kang tiwala sa sarili mo at wala kang tiwala sa taong nagpakita sa'yo nito. Kaya I know you believe, 'di ba? Pero mas papalalimin natin yung belief na meron tayo. Kasi sabi nga, 'di ba, the moment na mas malalim yung belief mo, mas malalim yung magiging action mo towards sa pag-create ng result na gusto mo. Tama po ba? Kasi 'di ba, sa isang bagay, kaya mo siya ginagawa at kaya mo pinapaniwalaan kasi alam mo yung magiging resulta niyan. Tama? O tamang-tama? So right now, yung belief natin, hindi lang pala siya, basta ka lang nag-member, basta ka lang gustong sumali. But yung belief natin, dito po natin ma-identify. Okay? So una sa lahat, syempre kay God. Naniniwala po ba kayo na merong God? Naniniwala po ba kayo na yung Ascendra is a blessing answered, 'di ba? Na binigay lang yung idea na to sa mga founders natin. That's why they found a solution na i-improve yung ganitong industry. So una kay God, bakit? Kasi actually po, noon, maikwento ko lang po sa inyo, hindi ko po alam kung anong opportunity ang gagawin ko para mapag-aral ko yung sarili ko. And I always go to church. Sinasabi ko sa prayers ko, sabi ko, Lord, tulungan mo naman po ako. Tulungan mo ako na maghanap ng magandang pagkakakitaan na pwede ko pong gawing part-time kasi gusto ko pong kumita ng pera kasi hindi ko na po alam saan ako kukuha ng pangpaaral ko sa sarili ko. So yun yung sabi ko sa kanya, directly I said to him through prayer, sabi ko, hindi ko alam paano ako makakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko alam paano ako makakapag-aral. So, lagi lang po ako nag-pray and sabi ko nga sa sarili ko that time, sabi ko, kung ano man po yung ibigay ninyo sa akin na blessing, tatanggapin ko po. And, tawag dyan, mas papadamihin ko pa po yung blessing na yan na ibibigay nyo. Ibig sabihin, ipoprotect ko yung blessing na meron, na ibibigay sa akin. Okay? So, I always pray to Him. Hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya nahawakan, but I know you believe on Him. 'Di ba? Kung ano man po ang tawag niya sa Kanya, based sa religion na meron kayo. So, I do believe in God. So, nung nabigay sa akin yung ganitong opportunity, talaga pong sabi ko sa sarili ko, ay, meron akong opportunity, kailangan ko lang galingan. Una sa lahat kasi, kung kapag naghiling ka sa taas ng material blessing, hindi naman po yan ibibigay, andyan na. Andyan na yung perang kailangan mo na pagka-pray mo, pagtayo mo sa upuan, andyan na, ibababa sa'yo. Hindi. There will be situations na ibibigay sa'yo para ibigay sa'yo yung answer. Kaso nga lang, ang tanong, accepted mo ba yung nangyayari sa'yo ngayon?
'Di ba? Accepted mo ba na nakita mo 'to? Ginawan mo ng paraan yung Ascendra International? In any means na gumawa ka ng paraan, binigay mo yung buong best mo, lalong-lalo na kung last money mo na siya. Accepted mo ba yon? So, bibigyan ka ng sitwasyon at that situation na yan will lead you to blessing na gusto mo. So, binigyan po ako that time ng senaryo para ma-lead ako sa ganitong situation and at the same time, syempre mga tao na makakatulong sa akin. 'Di ba? So mga tao na po ang binigay sa akin para makatulong, para makita ko po ulit yung light sa Ascendra na sabi ko, sige, gagawin ko po ulit yung business, 'di ba? Gagawin ko po ito ulit kasi nakikita ko na magiging maganda yung future ko at ng mga makasama ko dito sa Ascendra International. So, that time na naniwala ako, syempre mga tao na po na magsusupport, mga tao na po na maayos kausap yung binigay sa akin. Kaya nakilala ko po yung mga growth partners ko na naandito na kahit wala po kaming koneksyon, nasa Manila sila, naandito ako sa Bicol, hindi pa kami nagkikita-kita ng personal pero nagtiwala sila. Lalong-lalo na po yung mga kausap namin sa ibang bansa, di pa kami nagkikita talaga ng personal but they believe sa meron na vision na nakita namin dito sa company and it is already an answered prayer, 'di ba? Next sa company. Sobrang naniniwala po ako sa company kasi hindi lang po dahil sa experiences ng mga founders natin, kundi dahil sa reason na bakit pa sila magtatayo ng isang company kung okay naman ang buhay nila. And ibig sabihin, the point na nagtayo sila to improve the industry, ibig sabihin may gusto silang mangyari sa industry natin na madadamay yung mga tao na sasabay dito. And mind you, months pa lang po na officially running ang Ascendra. Pero it's as if taon na ang nangyayari kasi ang dami pong nag-enroll. We are already more than 8,000 members and at the same time, ang dami na pong na-create na mga result. Nakita nyo naman po kanina nung mga piniplay, yung mga video, tama? So, isa po sa mga reason bakit po ako naniniwala, yung goal ng mga founders natin na maging maganda sa paningin ng mas maraming tao yung ganitong industry. Kasi in a professional way, profession naman po ito. Sadya nga lang nagkaroon yung mga Pinoy na hindi magandang outlook sa ganitong industry dahil sa mga past experiences ng doon sa ibang tao. Pero kung tutuusin, yung ganito pong industry ay sobrang ganda. Na sabi ko nga kanina, profession na siyang tinatawag ko kasi profession naman po talaga to. Magtuturo ka, magnenegosyo ka. Ang maganda dito kasi hindi lang sarili mo yung fino-focus mo, pati ibang tao. Sunod is system. Actually po, sobrang ganda kasi itong system po na to, ginagawa na po natin siya everyday. Isipin niyo po, nag-start pa lang yung Ascendra, may kilala ka ng mentor or success partner. May mag-guide na sa'yo. Tinulungan ka na po para ma-process yung registration mo. Tama? Meron na pong Zoom event. Meron na pong mga trainings agad na binibigay. Ang dami pong binigay sa atin para matuloy-tuloy natin yung negosyo na hindi natin maramdaman na bago yung company. That's why, sobrang ganda kasi yung tulungan na yon sa community natin, na-apply na natin siya, kaya tayo lumalago. Itong participants po na to sa Zoom natin, hindi pa to po yung buong community natin. Ang dami po. Kaya nga po sabi ko kanina, sobrang busy ng community natin kasi sipin nyo po, ilang events, 7 events or 7 posters po ata yung sinend na the whole day. Yun yung ganap. May online, may field, may sa office, 'di ba may online po ulit, ang dami. So next is success partner. Naniniwala po ba kayo sa tao na pinag-inquirean nyo at ginoinan nyo po, binigyan nyo ng enrollment nyo po dito sa business natin? Yung pinadalan nyo. Naniniwala po ba kayo sa success partner ninyo na yung success talaga, makakasama mo siya hanggang dulo? Kasi the moment na dinala ka po ng tao na yan, the moment na tinap ka ng tao na yan, may nakikita din po siya na something in you na kayo yung magkakatulungan. Kaya 'di ba sabi, mas magandang umasenso ng may kasama kaysa mag-isa. Yun yung platform ng Ascendra, tama? 'Di ba? Na gusto mo bang umasenso?
Anong mas maganda, may kasama or mag-isa ka? 'Di ba yes, usually mas magandang umasenso ng may kasama. Kasi totoo naman talagang no man is an island. 'Di ba? Na aasenso ka sa life hindi dahil sa sarili mo lang effort, kundi sa effort ng mga taong nasa paligid mo. Nag-post nga yung CEO natin kahapon na yung success, hindi totoo talagang hindi yan gawa mo lang. No man is a self-made billionaire, millionaire, successful. Hindi lang siya self-made, kundi maraming tao, maraming sitwasyon, maraming experiences ang nag-lead sa kanya to whom he is or she is right now. Kaya yan na success partner mo na yan, hindi lang po sa success partner mo, apply mo yan, hanggang business ng usapan ninyo, make it to the point na yung relationship po ninyo is maging talagang stronger. Kasi lahat ng transaction dito sa business, siya lagi ang kausap mo. So, paano mo siya, paano magiging stronger yung communication po ninyo, yung bond ninyo? You communicate every day. Every time na may sinesend sa'yo, you reply, you check. Hindi lang po yung receive ka ng receive ng message na kahit feeling mo, hindi mo siya kailangan pero sinendan ka, hindi mo na-appreciate. The moment na sinesendan ka, you appreciate it. You reply. Kasi doon makikita ng tao kung makikita niya ba yung value niya sa'yo. 'Di ba? Kasi the point na naniwala ka na at nagpadala ka ng enrollment dyan, syempre, na-accept mo na siya na dapat yung kasama mo. Bigyan po kita ng example, yung asawa niyo po ngayon, sa mga may asawa na or sa may mga partner na may jowa na. 'Di ba? Hindi naman pwedeng chinachat ka niya, nagko-communicate siya sa'yo, pero hindi ka nagre-reply. Tama? Bakit? Kasi the moment na hindi ka mag-reply or hindi mo pinapansin, ibig sabihin, walang value yung tao niya sa'yo. Hindi mo binibigyan value yung time niya. Hindi mo siya na-appreciate. Tama? So, ngayon, ganun din naman po sa business natin. The moment na may nire-reach out sa'yo, hindi man yan agad pera, hindi man yan agad yung kung ano yung gusto mo. Pero the moment na mag-take time yan, kausapin ka, i-message ka, mag-effort na mag-reach out sa'yo, ibig sabihin may value ka sa tao na yan. Kaya hopefully, yung mga success partners ninyo, ingatan nyo din po. Okay? Kasi bakit? Ito naman ang mga growth partners. O, sa mga success partners naman, yung mga growth partners. Yung mga growth partners na yan, iniingatan din dapat nyo sila, 'di ba? Para maramdaman din nila na sila ay valued din. Kaya 'di ba po sa mga kasama natin dito, lalo na sa mga nasa GC ng team natin or community, lagi niyong makikita yung messages namin, ina-update namin kayo ng ganap, kahit hindi po tayo magkakasama, ina-update namin kayo ng video man yan, picture man yan, nagki-create kami ng mga testimony para may magamit po kayo na real testimony ng community natin. Ano pa? Ang dami pong kumbaga naiisip natin na pwede nating ma-reach out sa inyo. Kaya yung mga growth partners, ayan, sa mga success partners, ingatan nyo din sila to the point na hopefully makasama nyo din po sila up until sa success na ginugusto nila sa company natin. So okay lang po ba yun? Patype naman po ako ng asenso kung naandyan ka pa po at nakikinig ka. Ayan. So next, belief. Belief sa company natin, sa community natin. Ayan. So, sa community naman po natin, which is yung Ascendius Prime. So, hopefully, nakapag follow and like na po kayo sa Ascendius Prime. Idagdag ko na po yung Exodia Empire, yung Intensity Empire, yung Powerhouse Elite Circle, yung apat po na yan. Ascendius Prime, Powerhouse Elite Circle, Exodia Empire, and Intensity Empire. Kindly follow and like the page. Bakit? Kasi since tayo-tayo po yung magkaka-SP and GP, dapat tayo-tayo din po yung nagtutulungan para iangat yung community natin. Para iangat yung bawat isa. Para iangat at pasikatin yung ating mga pinopromote na system and platform. Sino-sino pa ba yung dapat magtulungan? Kung nakikita mo nga yung video and reels ng iba at nilalike mo, nagko-comment ka, might
as well mag-comment ka din sa pinopost sa mga pages at community natin. Kasi bakit? Para saan? Para kanino yan? Para po yan sa ating lahat na magkakasama dito sa community na to. Kaya sana magtulungan tayo. Wag lang nating ipagsawalang bahala na porket ikaw lang yung may need, ikaw lang yung kung ano lang yung gusto mo, mas maganda ikaw din, you know how to give back. Konting comment. What is ano yan? Kumbaga, ano man po yung mahirap sa pag-click, 'di ba? Mag-heart. Wala pong mahirap doon. Wala pong mahirap sa pag-type. Mas mahirap pa po ata maglakad kaysa mag-type ka ng congratulations, ng kung anong pakiramdam mo sa post na yon. 'Di ba? Wala pong mawawala. Actually, may madadagdag po doon kapag nag-communicate ka, nag-participate ka. Kasi pag nag-participate ka sa ganap ng community, sa mga postings ng community natin, ang laking bagay na po nun kasi nakikita ng mga gumagawa or nag-e-effort sa pages na yon, sa GCs natin na may value, na a-appreciate yung sinisend nila doon. Kaya sana po marunong tayo na magbalik ng effort. Kasi hindi naman pera yung hinihingi eh. Effort lang naman ng konting like, konting click, konting comment. Hindi naman po yun makakabawa sa kung sino tayo, kundi makakadagdag pa yon sa impact sa ganda ng community natin. Okay? So, okay ba tayo doon? Next time po ba? Ngayon po ba? Magko-comment na sa GC, magre-reply na. Ano pang gagawin? Sa mga posts, sa pages, pag nakita nyo po, mag-heart na, magko-comment na, okay po ba yon? Ayan, patype naman po ako ng yes if gagawin mo na siya. Ayan. So, thank you so much po. Ayan, kay Coach Rodel, kay Ate Christina, ayan, kay Coach John, ang dami pong nag-yes. So, next, ayan, ito po. After the belief, ito naman yung isa sa mga papalalimin natin, yung commitment. Nag-effort ka na eh, 'di ba? Ginagawa mo na yung part mo. Ngayon, mas habang ginagawa mo yung part mo, mas habang naniniwala ka sa community natin, mas habang pinopromote mo yung Ascendra International, 'di ba? Yung commitment natin mas lalong lumalalim. Bigyan ko po kayo ng example. Actual example po ito. Shout out ko na lang si Ate Riza from Bulacan. Yung office po natin is nasa Mandaluyong. It will take her 3 to 4 hours para makapunta from Bulacan kasama na ang traffic to Mandaluyong para maka-attend ng training sa head office. Ngayon, ano ang tawag doon? Commitment. May pumilit ba sa kanya na gawin yon? Siyempre sa una, ni-remind siya ng apply niya. Pero nung paulit-ulit at pina-perfect niya yung attendance ginagawa niya, anong tawag doon? Literal na commitment niya na. Tama? So, ibig sabihin, ang isang bagay pala na binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng atensyon at lagi mo siyang ginagawa nang wala nang pumipilit sa'yo, ini-effortan mo na ng sarili mo, commitment ang tawag doon. Ngayon, ang tanong, committed ka ba sa gusto mo mangyari dito sa Ascendra? Or baka committed ka lang kasi gusto mo lang kumita pero hindi mo ginagawa yung mga dapat na ginagawa ng taong kumikita. Una sa lahat, syempre pag-attend ng training. Ako po, nag-start po ako sa business, zero knowledge, wala talagang alam. Alam mong ginagawa ko that time, that's why po sobrang, minsan madaling araw na ako nakakauwi, naka-uniform pa ako. I do attend training. Nagdadala po ako ng notebook, lagi po ako nagsusulat kasi sinasabi ko sarili ko, darating yung time, itong mga sinusulat ko, ituturo ko din to sa mga taong maniniwala sa akin. At nangyari po yun, ang tawag doon commitment. So ngayon, sabi nga 'di ba, pag nag-commit ka sa isang bagay, gawin mo na lahat. Kasi hindi lang naman po tayo nag-start dito, nag-enroll dito dahil lang sa pera. Alam natin na way beyond pa ang gagawin natin kapag nag-start tayo sa ganitong industry. Kasi ang dami naging successful na tao. Sabi nga, motivation is what gets you started. Totoo po yan, di ba? Motivated tayo ng result. Motivated tayo sa mga taong nakita natin, nangyari. But commitment is what keeps you going.
Dahil sa ginagawa mo na siya lagi nang hindi ka nire-remind, minsan ikaw na nagre-remind. Ito si Ate Jane, i-shout out ko din. Siya nang nagre-remind sa akin. Alas 9 yung Zoom, pero nagchat-chat siya, 11 a.m., 13, wag mong kalimutan yung link ha. Sabi ko, ate, always ko naman na, nirarally yung link. Ang tawag doon, commitment. Kahit online, pinapakita niya sa akin, na committed siya, gusto niyang matuto. Tama, o, tingnan mo ngayon, nagsusulat pa siya, naka-on cam pa siya, ganun ang commitment. So, ngayon, sa isang bagay, lagi natin kailangan lagyan ng effort. Okay? Lagi tayong magbibigay kahit konti. Kasi alam naman natin na the moment na nag-effort tayo, marami namang ibabalik sa atin. O ito na lang po, another example. 'Di ba? Sa work nyo na lang po, before nyo na-meet itong Asandra, yung trabaho nyo na lang po ngayon. Yan ba pong trabaho ninyo? Kung hindi ka po papasok, hindi ka magta-time in, time out everyday. Ang tanong, sasahuran ka ba ng amo mo? Kung hindi ka po magpapakita, bibigyan ka pa po ba ng sahod ng amo mo? Baka bukas, 'di ba? Pangatlong absent mo na. Anong sa'yo? Anong ano? Wag na, fired ka na, 'di ba? Wala ka na sa listahan ng babayaran. So ngayon, ang tawag doon commitment. Bakit mo siya ginagawa? Nang araw-araw pumapasok ka, routinary, gigising ka ng alas 7 para pumasok ng alas 9 ng umaga, mag-a-out ka ng alas 6 ng gabi, tapos gano'n na naman po ang gagawin mo everyday, tapos isa lang yung day off mo for 1 week. Ginagawa mo siya dahil may ine-expect ka na sahod. Kasi pag hindi ka pumasok, wala ka ring sahod. Ang tawag dun commitment, tama? So ngayon, kung alam mo pala sa effort mo, may makukuha ka at the end of the day, bakit hindi mo ibigay yung fullest effort na pinakakaya pa ng oras at gagawin mo para makita mo din yung result at the end of the day sa part mo? 'Di ba? So ngayon, sobrang lalim at lawak ng commitment actually. 'Di ba? Kasi alam naman natin na ang isang bagay, 'pag hindi natin in-effortan, hindi rin 'yan po mamumunga. Sabi nga, 'pag nagtanim ka, for sure may i-expect kang puno at may i-expect kang bunga. Hindi ka naman pwede magtingin sa backyard mo na sana may tumubo na apple tree dito. Kakatingin mo ng kakatingin, pero ang tanong, may tinanim ka ba na buto ng apple? 'Di ba wala? So, walang tutubo. So, lahat ng gagawin natin, meron at merong resulta yan. Kaya, the moment po na gusto mo magkaroon ng result, effortan mo po para at least yung effort na yan, may ibalik din po sa'yo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ayan. So, pakitype naman po ng yes if nagkakaintindihan pa tayo at learning pa po kayo. Sana yung matutunan nyo po dito is hindi lang naman po hanggang dito natin ma-apply. Okay? Kasi sa totoong buhay, ito po talaga yung nangyayari sa atin. Okay? So, next natin is discipline. Yan. So, discipline. Bakit kailangan natin ng disiplina? Sabi nga, 'di ba, discipline is the bridge between goals and accomplishment. So, dito na po ina-accept natin yung part na kahit pa ulit-ulit everyday mong gawin yung isang bagay, hindi ka mananawa. Kasi alam mong disiplina mo na sa sarili mo, disiplina na yung binibuild mo. Ito na lang po, 'di ba? Sa Zoom event natin ngayon. I-example ko na lang yung sarili ko. Alam kong may Zoom event ngayon. So, anong gagawin ko? Siyempre, kahit hindi naman po tayo magkikita-kita at sa Zoom lang naman, kailangan kong maligo para maging presentable at maging maganda yung pag-present ko po sa inyo. Ngayon, kung wala pa akong disiplina, anong gagawin ko? Ay, okay lang, di naman nila ako maamoy, di naman nila ako makikita, di naman nila ako ng personal. 'Di ba? Pero dahil sa disiplina na ang maligo, bago gawin ng isang importanteng appointment, 'di ba? At para mas maging maganda yung output, ginagawa po natin siya. Pagtututbrush, ilang beses ka po nagtututbrush? Bakit po kailangan magtutbrush? 'Di ba? May sinabi ba pag hindi ka nagtutbrush, ikamamatay mo? 'Di ba hindi? Pero baka ikamatay ng katabi mo, 'di ba? So nahilo-hilo yung katabi mo. Ngayon, bakit natin siya ginagawa? It's because kailangan disiplina, 'di ba?
binild na sa atin. Ibig sabihin pala, ang isang bagay po na ipapractice natin sa sarili natin at alam natin magiging maganda yung impact, gagawin na po natin siyang part ng daily life. Discipline na po ang tawag dyan. Gagawin mo na siya kahit may makakita or walang nakakakita. Ngayon po, sa industry natin, ang pagkakausap ng client, kasi di ba yung iba nagsasabi sila na, hala mentor, hala SP, natatakot ako mag-approach kasi ayoko ma-reject. Ayoko mapagsabihan ng kung ano-ano ng ibang tao. Ngayon po sa umpisa, nakakatakot na ang kabayan. Pero alam niyo po ba, yan na rejection po na yan. Yan po na, ano na yan, nangyayari po sa inyo once na na-enjoy nyo siya. 'Di ba? Once na na-enjoy niyo siya, magiging lagi mo na siyang gagawin. 'Di ba? Yung rejection na yan, i-enjoy mo na din na, ay, alam ko na 'to. Pag kinausap mo na yung, pag nagkausap ka na ng tao, pag dumami yung experiences mo, 'di ba? Parang alam mo na kung paano i-gauge yung emotion, yung rejection na ma-accept mo, sasabihin sa'yo. Pero, bakit natin siya araw-araw na ginagawa? Kailangan nating i-open yung negosyo natin. Kasi tao din ang negosyo natin. Tawag doon disiplina. Bakit po? Hindi naman po tayo magkikita-kita sa Zoom na to kung wala pong nag-tap sa inyo para presentahan at maging enrolled or member kayo sa community natin. Tama? Wala po akong kausap ngayon sa Zoom. Kung wala po na, kung hindi po namin gagawin yung part namin na gawin yung negosyo araw-araw. Sabi nga, di ba, i-insert mo na sa dugo mo, 'di ba? Na isa sa mga gagawin mo everyday is yung negosyo, lagi mo na siyang gagawin. Hindi na siya pwedeng ipilit sa iyo, sasabihin pa ng mentor mo, "Uy, may Zoom event tayo ha." Bakit tatanungin mo pa, "Bakit?" Bakit tayo may Zoom? Kasi kailangan mong matuto. O bakit kailangan mo mag-attend? Kasi kailangan mong may ma-apply. Tama? So ngayon po, yan na discipline na yan, napakalawak po na yan na saan po natin pwedeng i-apply sa buhay natin. Kaya kung may mga goals po kayo, kailangan araw-araw niyo pong ginagawa yung bagay na alam niyong magki-create ng result sa inyo. Kasi isipin niyo po, kahapon nasa office kami, nagkita-kita kami. Ngayon nasa Zoom naman tayo, nagkita-kita tayo. Bukas sabihin natin na hindi tayo magkikita-kita, pero ang gagawin pa rin naman namin, magpipresent kami online. Tama? Tapos on Monday, may video shot naman. Isipin niyo po, yung araw-araw na ginagawa natin is always Ascendra, laging may Ascendra. Ngayon po, para magkaroon ka ng result at yung goals mo, ma-accomplish natin, ma-create natin paunti-unti yung result, i-insert mo lagi sa everyday living mo, maging part na ng discipline mo na i-insert yung Ascendra. Mag-refer ng tao, kung hindi ka pa marunong mag-present, i-recommend mo sa success partner mo, 'di ba? Kung hindi ka pa po marunong mag-talk, edi mag-attend ka po ng training para matuto ka. Kung hindi ka pa po nagkakaroon ng knowledge fully sa presentation ng Ascendra International, mag-attend ka po ng training kung ano po yung marketing plan ng business. Ano pa po yung mga pwede nyong gawin para ma-insert nyo po yung Ascendra sa buhay natin? Kasi po, the moment na nag-enroll ka, in-insert mo na siya. Kailangan mo lang araw-arawin, di ba? So, tingnan natin. Ayan, yes, mas lalong determinado, sabi ni Ate Jane. Ayan, very good. Ayan, so next. Ayan, eto na po yung mga tips na ibibigay ko po sa inyo, 'di ba? Kasi gusto ko na mas lalo na yung tips na 'to, yung mga natutunan ninyo kanina is talagang yan, maging relatable and applicable po sa life natin. Wag po kayong mag-alala kasi madami pa pong topics tayo na pagsasamahan at pag-uusapan in the long run. So, ang maganda lang po dito kasi habang nagsisimula tayo, nabibigay na po namin sa inyo yung ibang knowledge na alam namin nung nagsimula din po kami. Okay? So, ready ka na ba sa tips? Ayan. So, una sa lahat, foundation. Ayan. So, di ba kanina po, tinanong ko kayo, bakit Ascendra yung sinimulan po ninyo? Or bakit Ascendra yung in-insert nyo sa buhay ninyo bilang additional source of income? So, ngayon po, sabi ng karamihan is para sa income, para umasenso sa buhay. Ngayon po yung pag-asenso sa life, gusto ko pong dagdagan natin siya ng mas deeper reason.
Bakit po gusto niyong umasenso? Para kanino po yung asenso na gagawin po ninyo? Alam ko po para sa family ninyo, pero ano pa po yung gusto nating mangyari sa buhay? Gusto niyo po ba na habang umaasenso ka, nakakatulong ka din sa ibang tao? Habang umaasenso ka, kumbaga aside sa nakikilala ka ng ibang tao na good influence para sa kanila, kaya gusto ka nilang lapitan lagi. So, hanapan natin ng palalim na reason. Habang tumatagal po na ginagawa mo yung Ascendra at nakikita mo po yung improvement sa life mo, lalalim at lalalim po yung reason mo dito to the point na yung reason mo na yan, habang lumalalim, minsan hindi ka makatulog ng wala sa buhay mo na hindi mo ginawa yung Ascendra sa isang araw. Actually, ganun po ako. Parang nung eto na po yung naging buffet ng buhay namin. Everyday kasing ginagawa hanggang madaling araw, 'di ba? So, kapag hindi ko po in-insert yung Ascendra sa life ko everyday, kulang po yung buong araw ko. Paano po yun? Pag hindi ko na-check yung messages, pag hindi ko po nare-replyan yung mga growth partners ko agad, pag hindi po ako nakapag-rally. Kaya makikita niyo po, 'di ba? Everyday malalaman niyo pong gising na ako kapag may nag-chat ngayon at sunod-sunod nang nagse-send sa GC. 'Di ba? Ganon din po ang mga mentors natin, 'di ba? Makikita niyo po 'yan. Kasi hindi hindi ko po maiwasan na hindi ilagay yung life ko sa Ascendra kasi ito na po yung daily living. Ito na po yung buffet natin, 'di ba? So pangalawa, sana maintindihan po natin yung meron tayong lahat na adjustment. Una sa lahat, syempre yung pinaniwalaan mo na success partner malayo sa'yo. Adjustment na hindi mo laging nakikita yung taong nagdala sa'yo sa opportunity to, pero alam mong naandyan siya at tutuluan ka niya. Okay? So adjustment po yun na hindi lagi contact personal, 'di ba? Pero at least lagi kayo nagko-communicate. Pero 'di ba? Magiging exciting sa part pa nagkita naman kayo ng personal kasi madami kayong pag-uusapan. 'Di ba? Ang daming getting to know na mangyayari. Kaya nga si Ate Jane, lagi akong inaano mentor tin, kailan ka na ulit pupunta ng Manila? Magkikita-kita pa tayo, 'di ba? So kaya po ako excited din ulit na magpalago ng team sa Manila kasi gusto ko pong pumunta doon ng malaki yung grupo. So adjustment po 'yun na hindi lang po pwede na yung negosyo dito lang sa loob ng bahay namin ginagawa. Kasi kahit may online, dapat ginagawa din natin siya sa labas. Kaya po tayo may mga events sa office, 'di ba? So kaya din po yung mga taong kasama natin dito, kahit malalayo, lalo na yung mga nasa Manila, from their home, pumupunta sila ng office. Like si Ate Jane, Laguna pa galing. Pumunta pa ng Mandaluyong para maka-attend ng event. Anong oras na sila umuwi ni na Ate Riza? Si Ate Riza almost 2 a.m. na nakauwi. Si Ate Jane, nakauwi siya 12 midnight. Isipin niyo po yung commitment na yun, yung adjustment na yun, na kung tutuusin, mas pipiliin nila na kapitbahay na lang nila yung sana kapitbahay na lang nila yung office, 'di ba? Sana andyan lang sa sentro nila yung office, pero kailangan ng adjustment and sa buhay, lagi po nating kailangan mag-adjust, okay? Again, hindi po ang mundo ang mag-a-adjust sa atin kung hindi tayo ang kailangan mag-adjust sa mundong ginagalawan natin. Tama po ba? Ayan. So, next, sabi nga dito, there's always a process for you to have your success. The word quit ay para sa mga taong duwag. O nilagay ko po ito kasi yung iba, na-reject lang, nag-first try na magdala ng client, inayawan, nahindian lang. Kahit kaibigan niya, best friend niya pa yan. Grabe, si best friend na nga to. Taong pinaka binibigyan ko ng impormasyon sa buhay ko, di pa naniwala, 'di ba? Tapos nakaramdam ka na para ba talaga to sa akin? Mind you, sa negosyong ginagalawan natin at sa pagnenegosyo talaga, almost 80% ng buhay natin, most of the people na meron tayo sa community ay strangers. Mas madali pong papaniwalaan tayo ng ibang taong hindi nakakakilala sa atin kaysa sa taong nakakakilala sa atin. Una sa lahat, hindi naman sa laging may bad record ka. Baka isa sa mga hindi nila gusto na umangat ka, kaya parang ayaw nilang sumabay.
Tama? So, iba-iba po ang reason ng mga tao nakakakilala sa atin bakit hindi sila sumabay or baka mas magaling ka talaga sa kanila kaya na-intimidate sila sa galing mo, baka di sila makasabay. 'Di ba? So, ngayon, wag na wag mong iisipin na kapag inintroduce mo na to sa mga kakilala mo na negosyo natin, is aayawan mo na kasi hinindian ka nila. Mas maraming tao, kumbaga kung ang kakilala mo nga ay 200, maximum based on statistics. Sa 200 na yan, ilan naman ang tao outside? Billion po ang tao outside para makilala mo. Doon ka na lang sa billion kesa sa 200 nakakilala ka. 'Di ba? O anong pipiliin mo? Yung billions people outside o yung 200 nakakilala mo? Na itatap mo. Ako po, mas pipiliin ko yung outside kasi mas marami pong naniwala din talaga sa akin outside sa circle na meron ako nung nagsisimula po ako sa industry natin. So, sabi nga 'di ba, once na nag-adjust ka, ano 'yan? Tawag po diyan, mas lalong magde-develop yung skills na meron ka. And sabi nga 'di ba, kapag ikaw natamaan ng rejection and feeling mo gusto mong mag-slow down, ano na po yan, part na parang ina-accept mo na yung failure ng sobrang aga. Pero alam mo kapatid, na yang challenge na meron ka, yang ino-overcome mo na yan, pinapagaling ka lang. Sabi nga 'di ba, mas lalong pagplanuhan mo yung buhay mo at alamin mo na yung failure part talaga ng success. Hindi po pwede na sa every time na ginagawa natin laging successful agad. Paano naman magiging masaya yung buhay? For example, si Ate Sally. O, di ba nakikita ko si Ate Sally, nagsusulat ngayon. Di ba si Ate Sally, nag-member kahapon, tas kinabukasan, milyonaryo na. May excite pa ba tayo? Matutuwa ba tayo na agad-agad one day, kinabukasan milyonaryo na si Ate Sally nung nag-member lang siya na executive. 'Di ba? Hindi naman kasi walang excitement sa part na 'yon. Wala naman tayong nakita na journey. Pero the moment na merong journey, diyan na pumapasok yung mga trials and challenges na meron tayo. Doon natin na-enjoy. Doon natin na-enjoy yung ginagawa natin. Okay? So, additional, maging matapang tayo. Ang pagiging matapang dine-develop yan. Sabi nga, you need to do it because many people are looking up to you. Tama po ba? So, sabi ko nga, di ba, maraming tao sa labas ang maniniwala sa'yo. Hindi ka man paniwalaan agad ng mga taong nakakakilala sa'yo. But, yung mga taong nakakakilala sa'yo, yung 200 na tao na yan, tinitingnan ka na nila anong mangyayari sa'yo. Okay? So ngayon, habang tinitingnan ka nila, ano naman ang dapat nasa isip mo? Ay, kailangan kong galingan. Kailangan kong husayan kasi may nakatingin sa akin. At alam ko, inaabangan nila yung magiging resulta ko. So ngayon habang inaabangan yung magiging resulta mo, anong kailangan gawin? Galingan mo na. 'Di ba? Ayusin mo na yung attitude mo. Mas lalo mong paniwalaan yung ginagawa mo. Mas lalo ka maging committed everyday at mas lalo mong didisiplina yung sarili mo na araw-araw ini-insert mo yung ginagawa mo, yung asendra sa buhay mo. 'Di ba? So, kaya kailangan maging matapang tayo. You face forward kung ano yung sinimulan mo. Okay? So, another tip of the day na pag-uusapan natin. Ayan. So, ang negosyong to ay labanan ng pasipagan. Move out from your comfort zone. So, di ba sabi sa'yo na, Coach, madali lang ito na gawin. Actually, kulang yung statement na yon. Yes, madali pong gawin ang online business kasi kukonti yung aasikasuhin mo. Pero, mahirap pa rin po kasi madami ka pa rin pong kailangan factors isipin. Anong maging madali sa kanya, 'di ba? Sabi nga sa lahat ng mahirap gawin, ito yung pinakamadali. Okay? So, anong magiging madali sa part niya? Kapag lagi mong sinipagan every day. 'Di ba? So, ang kailangan mong gawin, lagi ka dapat na maging present. So, kaya 'di ba dapat ini-insert mo yung discipline na dapat yung negosyo everyday ginagawa mo siya. 1 hour, 2 hours per day man yan kung part-time ka. Eh kung full-time ka, ito na yung magiging clock mo. 24 hours, 'di ba? 24/7. So move out from your comfort zone. Dati ka po ba na hindi techie? Hindi ka po ba marunong mag-chat?
sa ano yan, sa cellphone. Ngayon, kailangan mong matutunan na matuto ka mag-chat, matuto ka mag-type. Bakit? Kasi hindi lang naman po sa business mo yan magagamit. Magagamit mo din po yan sa communication mo sa family, sa ibang tao, tama? Hindi ka po ba marunong mag-click-click ng link? Ngayon, kailangan mo nang matuto kasi lahat ng mga information nasa social media na, kailangan mo nang mag-click ng link. Pero dapat aware ka. Ano pa yung mga comfort zone noon na hindi tayo sanay na ngayon kailangan nating i-develop? Nag-a-attend ng Zoom itong oras na to, 3 p.m. Yung mga nasa office, nag-a-attend ng training 3 p.m. Dati siesta time yan, dati tulog time yan, kumakain ka na ng ginataan, kumakain ka na ng kakanin, nagkakape ka na. 'Di ba? Ine-energize mo yung sarili mo tapos humihiga-higa ka na. Nanonood ka na ng TV, pero ngayon anong ginagawa mo? Alas 3, nagte-training ka. Inasikaso mo yung sarili mo para makapag-attend ka sa office. Out of your comfort zone yan. And breaking the norms, isa po yan sa mga makakapag-develop sa'yo bilang entrepreneur kasi hindi mo na ginagawa yung nakasanayan mo noon at kung ano yung natutunan mo na hindi na kailangan ngayon sa development sa business na gusto mong pasukan or ginagawa mo na. Okay? So, we move ourselves from comfort zone. Ako po, di naman po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, pero finace ko po yung fear na yon na magsalita sa ibang tao kasi kailan ko pa po gagawin yon? Kailan pa po ako magtuturo sa mga business partners ko kung hindi ko po i-overcome yung fear ng pagsasalita sa unahan? Isipin niyo po, tayo nagkikita-kita sa Zoom. 'Di ba? Kung tutuusin noon, parang ang weird na nagsasalita ka mag-isa sa loob ng bahay tapos online mo lang nakikita yung ibang tao. Pero ngayon okay na, normal na kasi nakaalis na tayo sa comfort zone na yon. So, ang daming comfort po sa buhay natin na alam natin, kailangan natin siyang i-break para lumabas yung totoong galing natin. So ngayon, sipagan po natin na mag-develop lagi, 'di ba? A little development every day. Ang laki pong impact niyan sa buong 365 days ng buhay mo. 'Di ba? O ilan ang 365 days? Ayan. Isang buong taon. Ayan. So, next tip para sa ating lahat. Okay? So, do not measure time. Measure your growth. So, sabi ng iba, mentor, ST, nakita ko po, meron nag-millionaires club in just 4 weeks dito sa company natin. Bakit po ako, ang income ko po, 1.7 pa lang? Di ba? Pareho naman po kami ng date na nag-join. SP, bakit yung kapitbahay ko, bakit yung kaibigan ko, nag-check na ng 100,000? Pero, ako po, hindi pa po ako nag-check eh. Nakapareho naman po kami member. Pero ang tanong, pareho nga kayo member. Pareho nga yung company ginagawa ninyo. Pareho ba yung effort na binibigay nyo para makuha yung gustong result na gusto mong makuha? Kasi minsan, lagi nating napapareho yung sarili natin sa ibang tao pero hindi pala natin alam yung back effort na ginagawa na nila kaya po sila nagkaroon ng ganong result. And we are proud, ibig sabihin, yung company natin sobrang legit kasi in just 4 weeks, merong nag-millionaires club agad sa company natin. Ibig sabihin, ang ganda ng platform, ang daming nagkagusto, ang daming kikita pa ng malaki. Huwag kang mag-alala kasi darating ka din sa result na yan. Pero wag na wag mong i-measure yung time na ginagawa mo or sinimulan mo yung negosyo. I-measure mo yung effort na ginagawa mo everyday, yung growth na meron ka para yung result na gusto mo at nakuha ng iba, makuha mo din. Okay? So, wag kang magko-compare, lalo na kung alam mo na yung comparison na yan is babalik sa'yo nang hindi mo pa naman talaga nagagawa yung 100% more than na effort na kailangan mong gawin sa business. Baka sabihin mo, mentor, lagi naman po akong nag-zoom everyday. Pero nag-zoom ka nga, ang tanong, iniintindi mo ba yung pinapasukan mo na Zoom? Nagsusulat ka ba? Yung sinusulat mo ba, binabasa mo ba, at ina-apply mo ba? Baka nag-join ka lang at habang naka-join ka, may ginagawa kang iba, hindi ka naman nakatutok. So, iba-iba po yung effort nating lahat.
Kaya tandaan mo, kapag may gusto kang makuhang result, huwag mong i-measure yung time na sinimulan mo at ginawa mo siya. Ang i-measure mo yung effort na binibigay mo para makuha mo siya. Nagets po ba? Ayan, pa-type naman po ako ng nagets kung naiintindihan po natin at learning po tayong lahat. Ayan. So next tip natin, actually malapit na po tayo, 'di ba? Sa katotohanan. Ayan. So next is ask yourself, gaano na ba ako ka-committed dito? Will I choose this and do this whatever it takes? So, ito po, dito natin matetest yung commitment ng bawat isa, lalo na pag tumagal po yung pagsasama natin sa negosyo. Kasi may mga tao po na nag-join, kasi sasabihin nila, sige, subukan ko. Pag walang nangyari sa akin, okay na ako. At least sinubukan ko. May mga tao naman na, sige, gagawin ko siya sa bakante ko lang na oras. 'Di ba? Paano kung hindi mo bakante o paano kung wala ka talagang bakante sa tingin mo, di mo siya gagawin? Tama? May mga tao naman na, sige po, insert ko siya kahit hectic yung schedule ko, gagawin ko siya araw-araw. 'Di ba? So, 'yun, kung makikita mo yung tatlong level na 'yun na susubukan, 'di ba? Sabi, ano 'yan? I'll try, 'di ba? Subukan ko, I'll do my best, gagawin ko yung best ko lang. Paano kung hindi mo best on that day, hindi mo ba siya gagawin, 'di ba? Or I'll do it whatever it takes. So, saan ka po na part? Kasi may mga situation po sa life natin na itetest tayo gaano tayo ka-committed sa isang bagay na ginagawa natin. Test in terms of family situation, itatest ka dyan kung talaga bang gusto mo pa 'tong ipagpatuloy kasi madadamay po ito. Once na once na meron kang family situation, okay? Madadamay po lahat ng, nangyayari sa life mo. Personal situation, 'di ba? May personal scenario ka, may relationship scenario ka, madadamay po pa rin yung ginagawa mong trabaho and even po yung etong negosyo natin. Any situation sa life mo na matitest ka, ang tanong, gagawin mo pa rin po ba to whatever it takes? Makikita ka po ba namin ulit sa mga susunod na kaganapan ng community at team natin? 'Di ba? Kasi ang dami pong senaryo sa life natin na aagawin yung atensyon natin. Na mawawalan tayo sa mga importanteng bagay at mawawala yung atensyon natin. Pero ang tanong, ikaw ba? Andun pa rin ba yung focus mo at gagawin mo pa rin ba siya everyday kahit nadidistract ka? Kahit dinidistract ka? Kahit andyan yung mga bagay na mag-i-steal ng oras at atensyon mo? 'Di ba? So, hindi ko alam kung ano yung mga magiging commitment ng bawat isa sa Zoom na 'to at sa mga nasa field activity natin ngayon, nakasama namin dito sa pagsisimula. Pero isa lang po ang sana at hinihiling ko na gusto kong mangyari sa atin. Makita natin yung bawat isa hanggang sa dulo na umakyat po kayo ng stage at na-awardan bawat isa sa atin ng Millionaires Club member ng Ascendra International. Okay lang po ba yun na dun tayo talagang magkita-kita at masasabi natin na, "Mentor, SP, GP, ginawa ko yung business whatever it takes." 'Di ba? So, excited ka po ba sa moment na yon? Nararamdaman mo po ba yung moment na yun? Kasi ako po 'pag iniisip ko po yung moment na yon, na-excite po ako kasi naalala ko po yung mga moment na nagsisimula po ako sa ganitong industry. Grabe po yung kagustuhan ko na may mapatunayan sa sinimulan ko at lalong mas gusto ko may mapatunayan ngayon kasi hindi na po ako nagsimula again from zero, from scratch. Nagsimula po ako with experience na. 'Di ba? So, sobrang nakaka-excite na makita natin yung bawat isa na umakyat ng stage, pinapalakpakan ng marami, kino-congratulate at isa sa mga na-awardan, 'di ba? So, next, ayan. Be the kind of leader you wish to have. Alam kong hindi perfect ang lahat ng naandito. Even po ako. Pero alam natin na bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong character na something na makukuha at matututunan sa atin ng bawat isa. And once na may gusto po tayong i-build na community, na reflection, na gusto nating mangyari,
sa life, sa environment natin, sana paunti-unti, yun din po ang i-create natin na environment. Tayo din po ang magsisimula niyan. So, be the kind of leader we wish to have. Gusto ba natin ng leader na nag-show up? So, dapat ikaw nag-show up ka po. Gusto mo ba ng leader na on-time payment? Dapat ikaw on-time payment ka din sa lahat ng bagay. Gusto mo ba ng tao na makakasama at the end of the day na gagawin pong gigil yung negosyo, dapat ikaw gigil din na gawin yung business. Again, hindi ibibigay sa'yo ang mga taong hindi mo ka-same frequency, ka-same energy. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng magandang frequency and energy, kasi gusto mo ng magandang result sa community, sa company natin, dapat nagsisimula yun sa'yo. Kaya di ba po, makikita ninyo, sa friends list ninyo, simula pagkabata hanggang sa ngayon, andyan ka na sa age na yan. Hindi lahat ng naging kaibigan natin noon, kaibigan pa rin natin ngayon. Hindi lahat ng mga taong nakasama natin noon, na sabi natin hanggang dulo, kasama pa rin natin hanggang ngayon. Because hindi na kasi siya or hindi na kayo magkatugma sa bagay na gustong mangyari nyo sa buhay. So again, kung ano yung gusto mong maging reflection ng environment mo, ng mga nangyayari sa iyo ng mga tao na makakasama mo, simulan mo po sa sarili mo kasi yan din po yung huhugutin papunta sa iyo ng universe. Yan po ang ibibigay sa iyo papunta ng universe. Kaya kung gusto mo pong mga mababait, masunurin, mapagkakatiwalaan na tao, dapat masunurin, mabait at mapagkakatiwalaan ka ding tao. Hindi ka po pwedeng humiling ng bagay na hindi mo din po ginagawa or hindi po innate sa'yo. So, ibig sabihin, kung ano yung gusto nating mangyari, gawin po muna natin sa sarili natin. Gusto mong magkaroon ng member sa community mo. So, syempre, anong gagawin mo? Dapat, nagpe-present ka. 'Di ba? Dapat, yung tao din na nakikita mo, ginagawa din yung ginagawa mo. 'Di ba? So, kaya po 'di ba tayo, sabi nga 'di ba, kapag ano yung ginawa ng mga taong kasama natin, gagayahin mo na lang. Pero ang tanong, ang tanong, ginagaya mo pa ba pati yung mali or hindi maganda? 'Di ba? Wag na nating gayahin. Ang gagayahin natin yung applicable sa life natin, yung applicable sa gusto nating resulta. So again, be the kind of leader you wish to have. Okay po? So, paki-type naman kung anong leader ang gusto mong magkaroon ka. Magaling ba? Masipag ba? Disiplinado ba? I-type mo dyan lahat ng character traits na gusto mo. Para at least, yan din yung character traits na i-develop mo sa sarili mo. Okay po? So, next. Ayan. Challenge. Ayan. Ito po. Lahat po tayo na-challenge. Ayan. So, ngayon po, itong challenges na meron tayo sa life, we treat it as a stepping stone towards success. Matuto tayong mag-adjust, nasa basic ang pagyaman. O ito, kahapon may kwento si SP Danny. 'Di ba? So, ikukwento ko po ulit for the sake ng Zoom event natin kasi nagustuhan ko siya, marirelate ko kasi dito. Ngayon, meron kasing magtatay na um, nagtrabaho sa farm, 'di ba? Sa palayan, 'di ba? Sabihin nating palayan para hindi gano'n kabongga. May magtatay na nagtrabaho sa palayan. Tapos na sila, 3:00 na din, kailangan na nilang umuwi ng bahay. May dala-dala silang kalabaw, kasabay nila. Ngayon, syempre, dahil sa pagod, ang ginawa ng tatay, 'di ba? So, sabi niya sa anak niya, siya na muna ang sasakay para at least makausad sila, 'di ba? So, yung anak nasa baba, hawak-hawak niya yung tali ng sa kalabaw, tas yung tatay nakasakay, naglalakad na sila papunta sa bahay nila. So, ilang baryo ang kailangan daanan para makauwi. Ngayon, ang nangyari, may mga, 3:00 na kasi ng hapon, may mga chismosa na sa labas ng bahay. Di ba? Yung ganyan yung mga, nagtitipon-tipon ang mga tao pag ganyan ng oras. So, ngayon, naglalakad na sila pa uwi. Sabi nung mga unang nagkumpulan, grabe naman yan na tatay na yan.
kainit-init, hindi naman pinasakay sa kalabaw yung anak. Pauwi na sila, 'di ba? Imbes na yung anak yung ipasakay, siya pa yung sumakay sa kalabaw. Siyempre, since tsismis, narinig. So ngayon, natamaan yung tatay, oo nga, no, dapat pala yung anak ko na lang yung nakasakay para hindi na kami mapagsabihan. Naglalakad na ulit sila. Sabi ng tatay, "O nak, ikaw naman sumakay. 'Di ba? Ako naman ang maghahawak ng tali. Papunta na tayo." Ayan, nakarating na sila sa kabilang baryo, pangalawang baryo na. Malapit na sila pauwi. Ando na naman yung mga nagwawalis na nagchichismis habang nagwawalis. 'Di ba? So ngayon sabi naman yan, "Ay grabe naman na anak na yan. Kainit-init, di man lang tinulungan yung tatay. At siya pa yung nakasakay." 'Di ba? So, narinig nung bata, siyempre nasaktan yung bata, anong ginawa? Sabi niya, "Sige tay, baba na lang po ako." 'Di ba? Para hindi tayo mapagsabihan, narinig ko po kasi yung mga ano. So, ang ginawa nung anak, bumaba siya. Ngayon, sila na lang dalawa na magtatay, yung may hawak ng tali ng kalabaw. So, lahat silang tatlo naglalakad na lang. Panglimang baryo sila, 'di ba? So, dalawa pang baryo bago sila makauwi. Lakad na sila. Mga 4:00 na. Ayan. So, andun na, may mga nagkakape, 'di ba, sa tindahan, nag-uusap-usap. Nakita yung dalawa na magtatay, dala-dala yung kalabaw, bit-bit, 'di ba? Hawak nila yung tali. Sabi ng mga nagkakape, "Grabe naman 'yan, may kalabaw, pwede namang sakyan, ba't di sinakyan nung dalawa?" 'Di ba? Pinahirapan pa nila yung sarili nila. So, sabi nung, ano 'yan, magtatay, "Ano ba, sino bang sasakay dito? Ikaw, ako." 'Di ba? So, ngayon ang ginawa ng dalawa, ah, sinubukan nilang sumakay, nagkasya naman sila. So, siyempre yung kalabaw, dalawa ng sangay, 'di ba? Oh, so sila ng tatlo naglalakad, pang-apat na baryo na. Sabi nung, mga ano na, nagsasara na ng tindahan nila, "Ay grabe naman 'yan, ang bigat-bigat niyo, ang payat-payat nung kalabaw, sinasakyan niyo pa, dalawang tao pa, 'di niyo alam na mas mabigat kayo sa kalabaw na 'yan." So, ay ayun, ang nangyari, yung dalawang magtatay narinig naman yun. Ang ginawa nila, bumaba na lang sila ulit, okey? So, ano yung meron dun sa story na yun, 'di ba? So, ang nakikita nung dalawang magtatay, laging yung sitwasyon, yung challenge, yung sinasabi ng ibang tao, lagi nilang naririnig. Kaya ang ginagawa nila, nag-a-adjust sila basis sa naririnig nila sa ibang tao. Pero hindi sila nag-adjust basis sa kung anong kailangan nilang gawin at kung ano ang need nila, anong pakiramdam nila that time. Ngayon, nung malapit na silang makauwi, pang-apat na baryo na, merong bangin, na-slide yung kalabaw, 'di ba? Nahulog yung kalabaw, yung magtatay nabitawan nila yung tali. Ngayon worried sila, siyempre yung kalabaw akala nila patay na, 'di ba? So ang ginawa nila para at least hindi na mag-cause ng amoy, tinabunan nila. Tinabunan ng tinabunan ng tinabunan ng lupa. Ngayon yung kalabaw nagtaka, "Bakit tinatabunan ako ng lupa?" 'Di ba, buhay pa naman ako. Sa loob-loob ng kalabaw, buhay pa naman ako. Ngayon, since matalino yung kalabaw, kahit hindi makapagsalita, 'di ba? Ang ginawa ng kalabaw, every time na nabababa sa kanya yung tinatabo na lupa, ang ginagawa niya, pinapagpag niya yung mga lupa. Left, right, left, right, left, right. Kumikending na yung kalabaw. Habang pinapagpag niya, inaapak-apakan niya na yung namumuo ng mga lupa na tinatabon sa kanya. Habang inaapak-apakan niya, anong nangyari? Umaakyat ng umaakyat ng umaakyat ng umaakyat ng umaakyat. So, ano nangyari ng umakyat? Nakabalik siya doon sa, ano yan, sa lupa na dapat na naandun siya. 'Di ba? Kasi bangin yung nahulugan sa kanya. Ngayon, ano nangyari? Siyempre yung kalabaw, buhay ulit. 'Di ba? Nagtaka yung magtatay. Ngayon, isipin mo ang talino pala nung kalabaw. Anong nangyari? Anong moral dun sa story na yon? So ngayon ang moral dun, 'di ba? Oh,
May natututo po ba kayo? Natututunan po ba kayo? Si Tita Sally tuwang-tuwa pa rin hanggang ngayon eh. So ano nangyari? Ngayon yung moral ng story. Pwede pala na every challenge na meron, pwede mo pala siyang gamitin para maging stepping stone mo sa gusto mong mangyari. So yung kalabaw, ang gusto niya mangyari, na makaalis siya dun sa bangin na yon. Makaalis siya, makabalik siya ulit sa lupa, 'di ba? Para at least makauwi na silang tatlo. 'Di ba? Hindi man lang siya hinugot na lang ng magtatay, kundi pinagpagan pa siya ng mga lupa, tinabunan na siya. Buti hindi nagreklamo yung kalabaw, no? So ngayon, habang inaapakan niya yung lupa, 'di ba? Na it's as if sa buhay natin, kung tayo 'yon, parang 'yun yung mga trials natin sa buhay. Habang ginagawa mo siya, habang inaapakan mo, ino-overcome mo siya, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng chance na mag-level up. Kasi yung challenge pala na yun, nagiging madali na siya sa atin. Na-overcome na natin. 'Di ba? Nagiging simple na lang yung sitwasyon. Habang nagle-level up ka, nakakaalis ka doon sa sitwasyon na yun, sa challenge na yun, at minsan tinatawanan mo na lang. Tama? Kahit ikaw, kung tutuusin yung story na yun, tatawanan mo na lang. Bakit? Kasi yung kalabaw, naisip mo pa ba yun? Na naisip niya na ganun ang gawin sa lupa. So ngayon guys, tingnan natin na yung mga adjustment natin sa life, hindi siya para pahirapan tayo. Ang dami kasing taong pwedeng magsalita ng kung ano-ano sa paligid natin. Pwedeng mag-discourage sa'yo, pwedeng magsabi sa'yo ng, ay, wag mo na yan gawin kasi hindi ka naman magaling. May mga nagsasabi niyan outright, wag mo na yan gawin kasi ganito, ganyan yan sa ibang tao. Kumbaga, nauunahan tayo lagi ng judgment ng iba to the point na ikaw hindi mo pa naman talaga napapatunayan based on your experience. 'Di ba? Paano kung ito pala yung opportunity na pwede kang kumita ng malaki? Paano kung sabihin sa'yo na at the end of the day, kikita ka dito ng milyon, aayawan mo ba yung ginagawa mo ngayon? So bakit mo papakinggan yung sinasabi ng ibang tao na meron kang pwedeng sabihin na lang sa sarili mo, na yung sarili mo yung pwede mong paniwalaan? So again, adjustment, challenges, gawin natin siyang stepping stone. Magiging masaya ang buhay kung alam natin at accepted natin na ito yung makakatulong sa atin para mag-grow at mag-level up. Okay? So, sabi nga 'di ba, basic ang pagyaman. Kailangan lang aware tayo sa kung anong mga sitwasyon na pwede nating kaharapin sa buhay natin. Okay po? So, next, ayan. Ayan. Hold the vision and test the process. Okay? So, ngayon, hindi man natin alam kung sino yung mauna maging Millionaires Club sa community natin, sa team natin. Kasi, kahit sabihin naman natin nauna ka mag-member, pero kung may mas masipag sa'yo, mauunahan ka niyan. Kung may mas committed sa'yo, mauunahan ka niyan. Kung may mas disiplinado sa'yo, mauunahan ka niyan. Ngayon, paniwalaan mo kung anong nakikita mo dito. Kasi iba-iba yung mata natin, di ba? Iba-iba yung nakikita natin at perspective natin sa buhay. Iba-iba kung paano natin i-interpret yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Ngayon, isa lang ang gusto kong paniwalaan mo na yung desisyon mo at ginawa mo na sumabay ka sa Ascendra International sa pre-pioneering stage sa community natin, na itong pinaniniwalaan mo, sana magtuloy-tuloy ito at kung ano yung nakikita mo, mas panindigan mo lalo. Okay? Kasi kahit naman po ako hindi ako makakapagsabi, sino sa atin ang unang magiging Millionaires Club? 'Di ba? Kahit sabihin po nating speaker ako, SP ako, may founding partner tayo, hindi natin masasabi kasi maraming ang mas better pa sa atin sa labas. But kung alam mo saan ka papunta, hindi naman to sprint na ginagawa natin. Nasa marathon tayo at yung tumatagal sa marathon, sa triathlon na ginagawa, yung mga taong malakas ang stamina, patience sa ginagawa niya. Ngayon, sabihin naman natin na naghinga-hinga ng konti. Huwag ka lang tumigil. Ituloy-tuloy mo lang ang paglakad, ang pagtakbo. Paunti-unti makakarating ka din. Matatapos mo din yung track mo. So, wag mong panghinayangan yung oras na ini-spend mo para mag-develop ka.
ipagpatuloy mo yung development of learning na meron ka. Gawin mo yung part mo para gumaling ka at i-apply mo siya ng araw-araw. Basta paniwalaan mo kung anong nakikita mo na gusto mong mangyari sa'yo dito kasi iba-iba po yung perspective natin sa buhay. Hindi ko maibibigay sa'yo yung mata ko para lang maging mata mo para makita mo kung anong nakikita ko. Tama? Pero kaya ko lang sabihin sa'yo na magiging maganda ang buhay natin once magkakasama tayo dito na gagawin natin yung Ascendra International. Okay? So, pagkatiwalaan niyo po kami kasi ibibigay naman namin yung more than 100% ng effort namin. Kaya sana sa part po ninyo, pagkatiwalaan niyo din po yung sarili ninyo kasi kami po naniniwala sa bawat isa. Okay? So, do you believe? Di ba? Sabi ng do you believe? Ayan. So, next. Ayan. So actually, dito na po tayo magtatapos, 'di ba? So, ito po yung mga bagay na alam ko po noon, makukuha ko pa rin naman siya. Pero hindi ko alam na mas younger age ko pa pala siyang ma-achieve. Kasi dati, ang akala ko, makakapag-travel ako sa ibang bansa, makakabili ako ng mga magagandang mga gadgets na nagkakahalaga ng 80,000 to 100,000 above. Kapag naging empleyado, naging CPA po ako, pero up until now, di pa naman po ako CPA, pero bakit nabili ko po siya? Hindi pa naman po ako 30s, pero bakit nagawa ko po siya? Pero yung belief ko dati, akala ko yun po yung mangyayari sa akin. Kasi ang alam ko lang is employment noon. Pero dahil sa industry na to and dahil din sa Ascendra International, nagkita ko po na deserve ko pa rin pala yung ganitong buhay na kaya pala siyang magawa ng mas maaga. 'Di ba? So, sana po sa inyo, alam niyo po yung life na gusto ninyong mapuntahan. Alam niyo po yung life na gusto niyo pong ma-deserve. Kasi iba-iba po yung success na para sa ating lahat. Ngayon, sana yung success na meron ka, paniwalaan mo and kumbaga ramdamin mo na deserve mo yon. Kasi ito po, ginawa ko po siya at dineserve ko siya kasi ineffortan ko po siya. So sana yung success na gusto mo, yung result na gusto mo, pakiramdaman mo. At i-gauge mo sa sarili mo, deserve ko ba to? Kasi alam mo namang makukuha mo yan once na ini-effortan mo araw-araw. Makakapunta ka sa iba't ibang bansa, I believe na makakakain ka pa ng more than pa sa mga masasarap na pagkain na natikman mo. I believe na makakapag-bakasyon ka kasama yung family mo nang hindi mo iniisip yung perang pumapasok sa bank accounts mo. I believe na hindi ka lang magiging masaya na tao sa mundo, kundi magiging masaya din yung mga tao na sumabay sa'yo. Because I believe na yung buhay na maganda na gusto mong i-deserve, ay deserve mo yan. Okay? So, ayan. This can be your future. Mas lalo pang magiging maganda yung buhay nating lahat because of Ascendra International. Sabi nga, di ba, kung meron ngang mga tao na naging bilyonaryo at age of 60, ikaw hindi ka pa naman 60. Ikaw, ang lakas mo pa. Ikaw, ang galing mo pa. Ngayon, kung may nakagawa noon sa ganong edad, magagawa mo yan ngayon kasi meron kang supportive community, supportive system, supportive mentor, supportive growth partners na kasama sa Ascendius Prime. Kaya sana mga kapatid, etong nakikita ko na numbers na to, dumoble, trumiple, mas dumami patulalo kapag nag 1 year na ang Ascendra International at ang Ascendius Prime na magkakasama tayo. And sana kasama ka pa rin sa picture lagi every time na nagte-take tayo ng picture sa community natin. So, thank you so much everyone sa mga nakapag-attend, nakasubaybay sa ating Zoom event right now. Maraming salamat po sa time, effort, at knowledge na na-impart ko po sa inyo kasi hindi ko po yun magagawa kung hindi rin po na-effortan ng mga mentors natin na matuto din po kami. Okay? So thank you so much po everyone. Happy merienda time at sana nasa maganda kang kalagayan ngayon. Sana happy ka sa mga oras na to. So back to you sa ating napakapoging host, GP, Growth Partner, Janzi.
Ayun, thank you so much, Mentor Christine, sa napakalupit and napakagandang training natin right now. Grabe, 'di ba? Sobrang dami pong natin natutunan na talagang ma-apply natin sa pag-network natin. And I believe, 'di ba, na ano yun, I believe na lahat naman natuto sa ating webinar. And syempre, iano ko lang din po yung ano natin, next event by this coming ano po 9 p.m. Ayan, so our CSO po yung magsasalita po doon sa ating AI forum. And syempre, sa mga nandito po sa Zoom, ayan, pa-open na lang po ng camera and yun, mag-take po tayo ng pictures para sa ating photo ops. Ayan. Ayun, so picture po muna tayo. Ayun, smile po. Smile po. Ayan, ngiting Ascendra. 3, 2, 1. Ayan, isa pa po kasama lahat para at least ano yan, masaya. Ayan, ngiting Ascendra. Ayan, pusong Ascendra nga, di ba? Ayan. In 3, 2, 1. Ayun. Thank you so much for everyone. God bless you all and see you po ulit sa next Zoom event natin. Bye-bye!